Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng isang brand new gaming PC build na nakafocus sa price to performance. Ang kombinasyon ng Ryzen 7 5700X at RTX 5050 ay nagbibigay ng magandang balanse sa 1080p gaming, content creation at araw-araw na productivity workloads. Ang goal ng build natin today ay makapagbigay ng solid gaming experience gamit ang brand new parts habang pinananatili ang budget sa mas reasonable na level. Isa rin itong build na may sapat na upgrade path para hindi mo na agad kailangang magpalit ng buong system kapag gusto mong mag-upgrade sa mga susunod na taon. At as usual, tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. At kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang processor na gagamitin natin ay ang AMD Ryzen 7 5700X. Isa itong 8-core 16-thread processor na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamagandang option para sa AM4 platform. Malakas ito para sa gaming, multitasking, video editing at iba pang productivity workloads. Dahil 65 watt lang ang TDP nito, mas madali rin itong palamigin kumpara sa mas mataas na power draw na processors. Sa presyo nito ngayon, isa pa rin ito sa pinakamagandang value CPUs para sa mga gustong magkaroon ng 8 cores nang hindi gumagastos ng sobra-sobra. At dahil processor lang ang kasama at walang kasamang cooler, gagamit tayo ng Thermalright Assassin X 120R Digital Air Cooler. Isa ito sa mga budget-friendly coolers na kayang i-handle ng maayos ang Ryzen 7 5700X habang pinananatiling mababa ang temperatures kahit sa mahabang gaming session o productivity workloads. May isa pa rin cooling capacity para sa 65 watt processor na to at nagbibigay ng mas magandang thermal performance kumpara sa mga basic stock coolers. Dagdag pa rito, may digital display feature to para makita ang system information habang ginagamit ang PC. Para naman sa motherboard, gagamit tayo ng Gigabyte B550M. Isa ito sa pinakakaraniwang B550 motherboards para sa budget at mid-range builds. Dahil nagbibigay ito ng PCIe 4.0 support, compatibility sa Ryzen 5000 series processors, pwede ka rin magsaksak dito ng 3000 processors, at sapat na features para sa karamihan ng users. May support din ito para sa future storage upgrades kung sakaling magmura ang NVMe SSD. Kaso mahal ngayon kaya gagamit lang tayo ng normal na SSD lang. Para naman sa memory, gagamit tayo ng dalawang pirasong 8GB DDR4 memory, 2400 mega transfers para magkaroon ng total na 16GB RAM. Mahalaga ang dual channel configuration para makuha ang magandang performance ng Ryzen platform. Para naman sa graphics card, gagamit tayo ng Zotac RTX 5050 Twin Edge OC. Ito ang isa sa pinakamurang RTX 5050 na nakita natin at nagbibigay ng magandang entry point para sa modern 1080p gaming. Kayang magpatakbo ng maraming bagong laro sa mataas na setting. Meron din itong DLSS 4 at frame generation sa mga supported titles. Meron din itong 8GB VRAM at kung content creator ka, meron din itong NVENC encoder na kapakipakinabang para sa mga content creator at gumagawa ng video recording at streaming. Hindi ito nakatuon sa matinding ray tracing workloads o mas mataas na resolutions. Pero para sa target itong 1080p gaming market, sapat ang performance na ibibigay nito. Para naman sa storage, pansamantala natin gagamitin ang Hexsemi 240GB SSD bilang operating system drive. Sapat ito para sa Windows at mga pangunahing applications, pero kung balak mong mag-install ng maraming modern games, mas maganda magdagdag ka ng hiwalay na SSD sa future. Pero sa ngayon, hindi natin i-include kasi dadagdag pa sa presyo. Tatakbo naman ang build natin, pwede ka din namang mag-games dyan kahit yung 240GB na SSD na yan. Wala tayong magagawa, ang mahal na storage ngayon. Ang case na gagamitin man natin ay ang PC Cooler Game 2 ATX Mid-Tower Case. Maluwag ang interior nito at may sapat na espasyo para sa mga future upgrades. Kahit magpalit ka pa ng malaking graphics card sa mga susunod na taon, walang problema dito yun. Maluwag ang loob ng case na yan. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng Deepcool PFX 700 watts. Para sa kombinasyon ng Ryzen 7 5700X at RTX 5050, higit pa ito sa kinakailangang wattage ng system kaya may sapat kang allowance para sa future upgrades. Sabihin ko lang ha, hindi ito kabilang sa premium PSU category, pero para sa isang budget-conscious build, sapat na yan. At as usual, dadagdagan pa natin ang 4 na generic 120mm case fans. Kung sakasakaling yung version ng case na bibili natin walang kasamang fans, usually may kasama yon. Pero nung huling bili ko, walang kasamang fans. Kaya just for a safe measure, bibili tayo ng 4 na generic 120mm case fans. Pwede mong palitan niya, bumili ka ng may mga kulay, ikaw bahala doon. At as usual, kung gusto mong makita ang performance ng build na yan, ayan, papakita ko na lang sa screen.
Pero search mo na din sa YouTube kung gusto mo ng mas maganda yung in-depth, iba't ibang klaseng games na pinapakita. At kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng lahat ng parts na nabanggit, lalabas na total na nasa approximately 43,000, under 43,000. Pwede pa yung bumaba, depende sa coins at vouchers. Hindi ko yung ginamitan ng vouchers at coins. At may mga shop promos din. Ang daming shop promos ngayon sa Lazada. Kaya make sure, tingnan nyo, baka makamenos pa kayo. So ayan, kung may mga tanong kayo sa build na yan, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.